kasulatan ni unsa gitugas sa Dios nga may kapuselanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Ingon dinhi, so that the man of God tod. So, opposite ni sa gituhuan sa uban nga mga pundok nga ang Old Testament wala na. Kay gilansang na sa dihang pagkamatay ni Kristo. But we, Seventh-day Adventists, nituo ta nga walay gilansang. Ang gilansang ang natapos sa dihang si Ginoong Hesus gilansang sa cross, it was the ceremonial law. Kadtong mga paghalad-halad sa mananap o mangayo sila pasaylo. Anong importante man kuno ni sa Ginoo nga atong tun-an ang iyang mga pulong? First reason here, Jesus died to make it possible. Gusto sa Ginoo that He can have relationship with us. Siya nagpakamatay to make it possible. Gusto niya nga naa siyang fellowship with us. And Jesus is eager to spend time with us. So God created us to be in a relationship with Him. So, anong mo tuon ta sa pulong sa Ginoo kay mao kuno nay ato ang source of strength. Kung ato ning gituohan na mamaligon ang atong espirituhanong pagtuo pinaagi sa pagtuon sa iyang mga pulong, then you can be healthy without it. Mura ba og sa pagkaon pa, kung walay pagkaon, hindi tayo healthy. Kung wala tayo espirituhanong pagkaon, dili po tayo healthy sa atong spiritual life, no? So, kinahanglan nato ang pagpalambo sa ato ang pagtuo. Mao nang gingon nga, you labor so much for the food that will just pass. Mulabay lang. How much more kailangan tang mag-labor much for our spiritual food because it will lead us into eternal life. Okay? Verses in the Bible, nga bisan si Ginoong Hesus while He was here on earth, He spent time with God. Mark 1:35, dihang sa iyo pa kayo sa kabuntagon while ngit-ngit pa si Jesus ni usa, itindog siya, nibiya sa iyahang balay o niadto siya sa usa ka solitary place aron siya magunsa mag-ambo. No? So another verse in the Bible, Luke 5:16, but Jesus often withdrew to a lonely place and prayed. Another verse, Luke 22:39 to 40. And he came out and proceeded as what his custom to the Mount of Olives. And the disciples followed him. And when he arrived at the place, he said to them, mag-ampo, pray that you may not enter into temptation. So last night, nasugdan ni namo ang topic nga kailangan gyud nato ang pag-ampo. So nganong aduna kuno tay daily quiet time with God. Ako nga, nagkaidara na ba? Kanang bilong na sa tutiguang. After I answered the call of nature sa kaadlawon, mag-isod na tabali katog, no? Gamay na lang siguro akong melatonin ba nga, pagkatog. Sakto ginagin ko nila nga tanan. Kini ko nung mga idara na, mubo na lang ginatugan. Tinuod? Okay, pero kanyang mga batanon, sa papuntahan pa ng lubot o nilamita pa na mag-worship po sa kamatmon. Nako. Pero kita, sa ako, mga alas 4, 3 kapin, super balik no? So for me, that is my quiet time with God. Mas maayo pa magbasa na lang ko, sahay, magmuni-muni. Later on, magbasa na lang. No? So, depende sa inyo ha, kung ano sa inyong quiet time. Maudto ba sa adlaw? Pero
Pero para sa ako, kung mahayag naman God ng mata na ang tanan, labi ang mga kabataan mata na, sige basa dito. Yung sige kag dikta. Ang akong giluto, di na mapagod. Hindi ka ka-concentrate. So, spend a quiet time with God. So, that is to show devotion to God. Mapakita na to atong devotion sa Diyos para makuha, okay, mag-guided ta sa direction sa Ginoo. And then, aron malipay ang imong kaugalingon uban sa Dios. Or, we can delight ourselves in God. Unya, ang sunod. And be transformed. Iba po na sa ginaingon sa uban. Sige pa sa Biblia, wa man na usap ang kinabuhi. Ang iba na sadna. Ikaw sige tagbasa sa Biblia, ato po di-apply ang atong nabasahan. Sometimes na mga tao nga mura ba o questionable ang ilang gisunod sa ilang kinabuhi. Ilang ipahaom ang ilang kinabuhi diya sa Biblia. Ako'y na ilang isamin siya nga kanang na siya mga fling-fling sa kinabuhi. Pero dalaga, ingon siya, di makakasaan na, kaya naman, dili ka manapaw. Manapaw ka, kon minyo ang imuhang i-fling-fling sa kinabuhi. Dalaga ko na okira na. Kaya mao ko na yung source of wisdom and power ni Solomon o ni David. So, ang iyang kinabuhi, iyang ipahaom. Diba? No? So, originally, it was not God's plan to practice polygamy. Sarag yun. Pero later on, natumutan sa ilang mga tradition sa mga Israelihanon, pero bisan sa kinabuhi ni David o ni Solomon, there is an aftermath. Naag yung consequence sa ilang mga gibuhat. Unsaon ko na pagbigin sa atong daily quiet time with God? We have to select a specific time. Ikaw di magpili. Kano sa ang specific time? Sa kanya to si pastor na assign pa siya sa talibon. Okay, kinsay nakaadto himutanan. Gusto ko ako makaadtoan ng islahaw. Hindi ko kaadto. Okay. So, ingon niya, muadto ko na siya kaniadto sa himutanan. Naagi isa ka babae dito nga idara na. Known siya nga tibuok lugar na known siya nga usa ka babae nga magsigi o basa o Biblia. So namit gid daw ni pastor ang iyang hanap buhay ano siya nakita mo saguran iyang brutago ng saguran himuon niya nga kortina. So wato ka dito mudunggo ka mo tanan ka katuod mo sa balay dinhi sa babae nga nagsigig basa o Biblia tuuran sila. So, human niya nga mag-abi, mag-ana, maudto, magsige na siya basa. Mura ba lang iyang break time magbasa sa Biblia. So, it's up to you kung kano sa inyong quiet time with God. For me, kana kung you are most refreshed. Kano sa man ang panahon na nga most refreshed ka? Okay, ganawon din no? Ang atong mind, risko pa kaayo gikan sa pagpahulay.